Simula nga po mga idol nang makuha ng Portland Trail Blazers si Ja Morant sa Memphis Grizzlies sa isang blockbuster trade, mas lalo lamang nga pong tumaas ang kanilang tsansang mag-compete ng mas maayos sa Western Conference. Mas solido ang starting lineup at ang second unit. Ang kaso, hindi pa rin naman natin maikakaila na mayroon silang isang malaking problema, especially sa kanilang backcourt sa dami ng kanilang mga gwardya. Sa katunayan, 5 ngayon ang kanilang guard na sina Ja Morant, Damian Lillard, Jrue Holiday, Scoot Henderson at si Shaedon Sharpe. Hindi nila ito pwedeng pagsabay-sabayin dahil posibleng maapektuhan lalo ang kanilang depensa. Kaya may isang analyst nga nagsabi, asahan na nga ninyo na isa o dalawa pang posibleng tanggalin o i-trade ng Blazers sa mga susunod na araw upang maisaayos muli ng kanilang team ang backcourt position. Gagawin nila ito upang hindi sila mag-agawan ng playing time sa susunod na season kasunod ng pagkuha kay Ja Morant. Samantala, dito naman tayo. Ang Cleveland Cavaliers nga po mga idol ang nangungunang kupunan ngayon sa NBA, ang may pinakamalaking tsansang makuha si LeBron James sa free agency matapos ibulgar ni Rich Paul na hindi nga daw satisfied ang kanilang superstar sa kasalukuyang lineup ngayon ng Golden State. Kaya todo effort ng Cavaliers sa pag-recruit kay LeBron na kasalukuyang nananatili sa lugar ng Cleveland, Ohio. Sobrang desidido ang team na itong makuha siya dahil once na makuha nila ito, makakabuo sila ng mas bago, mas malakas na super team na bubuuhin ni na James Harden, Donovan Mitchell, LeBron James, Evan Mobley at si Jarrett Allen. Kumpara sa ibang kupunan, mas kompletos rikados nga ang lineup nila since marami silang mga malalarong kayang tumulong sa scoring, sa shooting, sa depensa, sa rebounding. Hindi siya dito mamumroblema pa, hindi kagaya sa Lakers last season na kailangan niya pang literal buhatin para lamang manalo, na rason bakit umabot sila sa semifinals. Sa kabilang banda mga idol, kumpara sa Western Conference, masyado nga pong minamaliit ngayon ng mga analyst ang Eastern Conference since hindi nga daw ganon ka-exciting o ka-competitive ang mga kupunan dito. Masyado nga daw predictable ang mangyayari sa East since kakaunti lamang ang mga teams na kayang mag-compete dito ng mas maayos. Pero mukhang mag-iiba ang mangyayari sa East next year dahil sa loob lamang ng isang off-season, sunod-sunod na ang mga kupunan na nagpalakas dito. Inumpisahan niya ng Miami Heat matapos nilang makuha si Giannis Antetokounmpo sa Milwaukee Bucks. Mas lumakas na rin naman ngayon ang Philadelphia kasunod ng pagkuha kay Jaylen Brown. Babalik na rin naman next year ang mas pinalakas na Indiana Pacers sa paglalaro na ng kanilang star player na si Tyrese Haliburton. Inaasahan na rin namang babawi next year ang Detroit Pistons, Boston Celtics, Orlando Magic at maging ang Cavaliers na sinusubukan ng kunin ang dating star player na si LeBron James. Syempre, hindi na rin naman natin dapat kalimutan ng defending champ na New York Knicks dahil susubukan nga nilang maging unang teams na makapag back-to-back champions. Kaya siguradong mas magiging competitive at exciting ngayon ang Eastern Conference.